Hi everyone! Good day, welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys, ay i-flex ko lang sa inyo yung ating ibang mga succulents dito na before na naripat natin and ngayon ito na sila guys. Ayan. So ito yung ating nakalimutan, Bella Raj pa yun? Bella Raj Ana, parang ganun yung ano niya, yung ID niya. So before niripat ko to sa mataas natin na plastic pot and nakaraang linggo ay naisipan ko siyang iripat dito sa pot na to. Ayan siya guys, oh. Ayan, so lumalabas na naman yung mga soil mix niya kasi kinukutkot siya ng bubuyog na kulay itim. Ayan. So ayan, napakaganda na po nitong ating succulent na to at stress po siya. Ayan po siya pag stress. Nagiging red po yung mga tips niya. Yung lining po ng kanyang leaves ay nagiging red. Tapos may mga lining din siya na color red. Ayan, oh. Ayan yung mga lining niya. So, ang ganda din ito guys. Ayan. So, free lang to sa akin before. And ngayon, ayan na siya. And maliit lang to guys nung na ibigay sa akin na free. Ayan siya. So, medyo kumunti yung leaves niya kasi hinayaan ko to guys na madry kasi nga 'di ba niripat natin, so hindi ko muna siya dinilig para hindi siya marat. Ayan, so kulubot siya, so kailangan nito ng water kasi kulubot na yung leaves niya. Ayan, so umuulan na naman ngayon dito guys. Ayan, so next natin ay itong ating si cream tea. Ayan. Ito yung two heads natin na cream tea and niripat ko din siya dito banda. So, ang niripatan ko nito ay yung green pot na may curly yung dito niya banda. Pero, ginawa ko, nilipat ko siya sa pot na to para mas maganda yung niya, yung pag-open ng leaves niya. So, naging two heads kasi to guys. Yan, kaya gusto ko siyang ilagay sa gantong pot para mas lumaki pa siya ng lalo. And ayan siya guys, so. Yan, medyo nabawasan yung mga leaves niya kasi nag-dry. Kasi nga naripat natin, so kailangang dry siya para hindi siya rat. Ayan, so ayan siya. At lumalaki na din yung isa niya dito. Ayan, oh, naging two heads na kasi siya. At ang ganda ng farina niya. Sana ma-perfect ko yung farina niya. Kaya nagiging pink na din siya. Simula nung ilagay ko siya dito sa sa taas na to. Ayan, so ayan, ito naman yung ating Crispate Beauty. Yan guys, so nilipat ko siya dito. Before guys ay nasa hanging planter natin to. So dahil nga nagpalit tayo ng mga succulents para mainitan. So, ito yung isa sa mga nilipat ko dito sa patungan na to para gumanda siya at mainitan. And napapansin ko guys, nagiging pink din yung tips niya. Yan, hindi lang masyadong makita dito sa camera natin, pero nagiging pink itong dito banda guys. O, yan. Simula nung nilipat ko siya dito sa patungan na to. Ayan. O, yan yung ating Crispate Beauty. So, yung iba guys ay nag-dry na yung leaves niya kasi tinutuyo ko talaga to guys kasi nakaraan napansin ko ay may nag-block na leaves dito banda. Ayan, yung dyan banda. May nag-block kaya talagang tinuyo ko siya. Ayan o, dito ata siya umiinom. So, kailangan na din ito ng water. Ayan. And ito yung ating Solomon. Ayan. So, tinanggal ko na yung mga flower stalk niya para hindi siya, kasi napapansin ko nung marami siyang flower stalk na tumutubo, tas sinayaan ko lang. So, kasi gusto ko sana siyang pabulaklakin kasi nga, maganda din yung flower nito guys. Before, meron ako nito yung isa ko na mulaklak yun. And, ang ganda din ng flower niya. Matangkad yung flower stalk niya. So, ito, napansin ko nung nagkaroon siya ng maraming flower stalk. So, kung mapapansin nyo, ayan yung mga pinutulan ko, 3. Tapos ito, yung pang-4, yung sa baby. Marami siyang ganito guys, oh. Nag-dry yung kanyang mga leaves. Yan. So, siguro, dahil napupunta sa flower stalk yung nutrients ng ating
Solomon, kaya siguro ganun. And lumalaki na din yung baby niya guys. So ayan siya. So ipapakita ko sa inyo yung isa ko nito guys. Ito ang tataba ng leaves niya. Yun, medyo lumiit siya pero stress na stress yun. So ito guys, yung isa nating Solomon, ayan. So kung mapapansin nyo, diba, lumiit yung dito niya na parte ng mga leaves, pero stress siya. So dahil dililigan ko siya last day, naging green yung pinaka inner rosette niya, ayan. Pero nung hindi ko pa yan guys dinidiligan, talagang napakaganda ng kulay niya, ganitong ganito oh. Tapos yung dito banda ay nagtuyo yung ibang leaves niya, kaya yung dito na bakante. Pero ayan yung mga leaves niya dati guys oh. Nabili ko to kay Ma'am Mercy Ating. Ayan siya. So napakaganda ng mga succulents. Ma'am Mercy Ating, napakatataba. Yan. So ito, ang ganda niya guys kapag stress siya. Yan, yun nga lang, lumiit yung kanyang rosette, yung mga bagong tubo ng leaves niya compare dito. Pero ito guys, kasi hindi siya stress, ayan o. Hindi ko alam kung bakit, pero tuyo naman to siya. Ayan siya. So, dito banda, na-stress siya, pero yung sa loob niya, hindi siya stress, pero malalaki yung hibla ng leaves. So, hindi talaga nagkakapare-pareho yung ating mga succulents. So, depende siguro yun guys sa ano nila. Sa paglaki talaga din nila, nakadepende din yun sa ating mga succulents. Kasi yung ano naman nito, ang soil naman na gamit natin ay same lang dito. So rice hull lang din yan guys. Ayan siya. Ayan siya kapag stress. Ayan. Tapos ito, hindi stress pero mataba. Ayan. Oh, ito ang taba din ng baby niya. And next natin guys, itong ating cat's claw. Ayan siya. O diba, napakaganda na ng ating cat's claw. Alam niyo ba guys, before nabili ko to ng 100 pesos. Ayan siya. And hindi pa siya ganto kalaki and katangkad. So ayan na siya katangkad ngayon guys. And napakaganda ng mga tips niya guys. So tingnan niyo oh. Talagang ma-pinkish na, pa-red-red naman pinkish. Ayan. Ang ganda niya. And yung leaves niya ay pabuka talaga. Ayan siya. So, ito ay bihira ko lang to guys, diligan kasi nga, dati ay mayroon ako nito tapos na overwater ko. So, pag na overwater natin yan, mapapansin natin agad na nagmamashi yung ilalim ng leaves niya. So, ngayon, hinahayaan ko lang siya at lalo't malaki yung pot na to, malalim. Ayan. So, gustong-gusto niya yung ganyan. Ayan o, naiinitan sila dito ng shade ng gantong oras. So, mga 10 siguro. Yan, 10. Ayan siya. So, dito banda yung init. Yan, dito sa mga carunculated natin na succulents. So, ang next natin guys ay itong ating blue cloud. So, kung mapapansin nyo guys, itong ating blue cloud ay napakaganda. O, ito yung niripat ko dito sa kulay green na pot na to. Yan. So, nung nilipat ko siya dito, napansin ko lalo siyang gumanda guys. And lumaki yung mga babies niya. Mas lumaki yung mga babies niya dyan. So, hindi ko tinatanggal kasi gusto kong maging clumping sila. And ito, natutuyuan na naman siya ng leaves. O, kasi tuyo na siguro yung soil niya. Kasi hindi ko pa to dinidilig simula nung mairipat ko siya. Kasi nga yung soil nito ay medyo moist pa yun nung nilipat ko siya dito. Pero hindi natin nagalaw yung roots niya. So, buo natin siya nailipat dito. So, ayan siya guys. Ayan, dati malaki to guys. Yan, malaki to dati pero lumiit siya nung ang daming lumabas na baby sa kanya nung tumangkad siya kasi palagi siyang natutuyuan ng leaves sa ilalim and simula nung tinatanggal-tanggal ko yung mga tuyong leaves sa ilalim niya ay nagsilabasa na yung mga babies niya. Ayan o, ang dami. Paikot yan hanggang dito. Ayan. Pero dito talaga yung napakarami. Tas marami pang maliliit sa ilalim. Ayan. So, ito yung ating blue cloud. And ang next natin guys ay itong ating marble gold. So, ayan. Ito yung marble gold natin na dating nag-agaw buhay and now ayan na siya. Yan, ang laki na niya guys. And dati ay nasa to guys, nasa hanging planter din natin to. Pero nung nilipat ko siya dito, ayan na nagiging pinkish na yung leaves niya. Tapos parang nagkakakulubot siya dyan banda guys. Oh. Ayan. Kasi nung nandun siya guys sa hanging planter ay hindi siya nagpipinkish, parang maputla yung kulay niya kasi nga shaded sila doon na parte na nilagyan ko. So ito, dito,
nakaka-receive sila ng filter din yung sunlight na nare-receive nila dito. Pero kapag hapon na po, yan, hapon or tanghali ay meron na sila ditong sunlight na nakukuha direct na. Pero syempre, na-filtered pa rin ang ating UV plastic. Pero ayan siya, oh. Ayan, may ano lang, may poop lang ng butiki, pero ayan, ang ganda na niya. So ito yung isa natin, ito yung maliit ko before, yung 2 heads na pinaghiwalay ko. So yung isa hindi ko na alam kung nasan ko nilagay eh. Hindi ko alam kung buhay pa o ano. Pero ito yun guys, so ayan, lumalaki na din siya. And nagiging pareho na din siya dito, nagiging pink na din, tapos nagkakaroon din ng mga bukol-bukol. Ayan, oh. Ito yung isa, ito yung compact last time. So, kaya din naisipan kong ilipat ito dito. Kasi ito guys ay, mapapansin nyo, ayan, hindi na pantay. Kasi yung sa ilalim nito ay nag-black yung mga leaves niya. So, di ko na muna siya dinidilig. Yan, tuyong-tuyo na siya ngayon. Di ko na muna dinidilig kasi siguro na overwater yun guys. Kasi doon sa nalalagyan nila ay shaded nga. And then, hindi sila masyadong makareceive ng enough sunlight, kaya siguro matagal matuyuan, and ang nangyari ay nag-block yung mga leaves niya dito. Pero ngayon nakaka-recover na din siya guys. Ayan siya. Yan, pero yung dito guys, ano pa din, oh, medyo madami yung leaves dito. Yung dito lang yung karamihan na nag-block. So akala ko mamamatay na siya, pero hindi, na overwater lang talaga siguro kasi matagal siyang natuyuan. So, ito yung last natin guys na ipiplex sa inyo. Ito yung ating Gibberia Black Crystal Rose. Ayan. So, ito ay nabili natin before ng ganito, clamping. Tapos, meron siyang isang baby. Dito banda, oh, nakapataas. Kaso lang nabali yun. So, nandun siya sa ibang, ibang planter natin itinabi. So, ayan. Ito ay napakaganda ng kulay guys. Simula nung dumating siya sa akin, ganyan yung color niya, oh. Hindi siya nagbabago kahit na dinidiligan ko to guys. Pero kapag dinidiligan ko siya ay tama lang talaga yung binibigay ko sa kanyang water, kasi nga itong planter natin na ito ay matangkad at matagal tumatuyuan kasi matangkad nga siya. So parang malalim, ayan. Malalim yung pot niya, kaya matagal siyang matuyuan. So, kaya binibigay kong water ay tama lang talaga. So, ayan siya. Stress itong baby niya, oh, sobra. Ayan, ang ganda. Tapos, yung dito din, ayan, ang ganda ng rosette nila. Ang ganda ng color. Ito, hindi gaano guys, so, pero ayan, oh, makulay pa din. Ayan. So, yan lang guys ang maipiplex ko sa inyong halaman ngayon. So, yan, sana ay nag-enjoy kayo sa inyong panunood. And, kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe Marjan's Garden. Like and share, also hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panunood, and shoutout po pala kay at Belen the Hunter 7178. So, hi ma'am. Thank you for watching my vlog. So, ayan. Sana po ay mag-enjoy kayo sa inyong panunood sa aking vlog palagi. And salamat po sa pag-support. And shout out din po kila Mama Donna at sa ating mga kaibigan dito sa YouTube world. Ayan. So, hello, hindi ko na po kayo isa-isahin, and shout out po sa inyong lahat. So, maraming salamat guys, and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!